Matapos ang mga pagtangging sumagot sa Kamara noon, magpaliwanag na sa unang pagkakataon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pangalan ng ilang nakatanggap umano ng kanyang confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Anya, idedetalye yan ng mga eksperto sa impeachment trial kung matuloy. Ang sulyap sa kanyang magiging depensa sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Mary Grace Piatos, Miggy Mango, at Xiaome Ocho. Ilan lang yan sa mga nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President o ng Department of Education na nang suriin ng Philippine Statistics Authority, lumabas na wala silang anumang record, mapa-birth, marriage o death certificate. Ngayon sa unang pagkakataon, nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue. It can be very well addressed during trial, but let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. May mga House impeachment prosecutor na nagsabing kahit pinapayagan ang paggamit ng alias, kailangang patunayang may totoong tao sa likod nito. Sabi ng bise, maghaharap sila ng mga resource person kaugnay nito. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Ikinatuwa ng isang House impeachment prosecutor ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Maganda raw talaga kung maipaliliwanag ang mga nangyari. Pero hindi na raw sana humaba ang issue kung nasagot na ito ng bise nang dinidinig pa ito ng Kamara noong 19th Congress. Matatanda ang dumalo si Duterte sa mga pagdinig ng Kamara noong una, pero tumanggi itong sagutin ng mga tanong at kalaunan ay hindi na rin sumipot. Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.